Kamusta po kayo? Ako nga pala si Devon. Nagtatrabaho bilang office worker sa isang company. Gamit ang sariling sipag, tiyaga at talino pinapalaki at inaalagaan ko ang anak ko ng mag-isa. Oo, mag-isa. Isa akong single mom. Paano ba naman kasi iniwan ako ng walang hiya na ama niya pagkatapos makuha ang buong pagkatao ko? Kaya naman sukdulan na nga ang galit ko sa ex ko. Lalo pa nang malaman ko na siya pala ang magiging bagong CEO ng company na pinagtatrabahuan ko. It turns out, magiging boss ko pa pala siya. Hindi na nga magkamayaw si Devon sa labis na pagmamadali patungo sa kanyang trabaho. Malalate na kasi siya dahil napasarap nga ang tulog niya. Kaya naman halos lumipad na nga siya sa mabilis nga niyang pagtakbo papasok sa building kung saan nga siya nagtatrabaho. Ngayon na rin kasi, ang araw na makikilala na nga nila ang bagong CEO. Kaya naman ganoon na nga lamang ang pagmamadali niya. Nang makita nga ni Devon ang pasara na nga sanang elevator, dali-dali siyang tumakbo papasok at doon ay habol-habol niya ang kanyang hininga. Hindi niya nga pansin ang lalaki sa likuran niya dahil lang nasa isip lamang niya ng mga sandaling yun ay sana hindi siya malate. Dumagsa naman ang ilan pang mga tao papasok sa loob ng elevator. Hanggang sa masiksik na nga siya, na halos itulak na nga siya sa ibang mga taong gumigit-git sa kanya sa loob ng elevator. Hanggang sa mapasandal nga si Devon sa lalaking nasa likuran niya. At sa hindi naasahan ay labis na nanlaki ang mga mata ni Devon. Nang aksidenteng makapa niya ang isang bagay sa kanyang likuran. Miss, kung gusto mong himasin ang talong ko, pwede naman tayong pumunta sa hotel. Hindi rito sa elevator na maraming tao. Bulong pa nga ng lalaki sa tenga ni Devon na siyang nagdulot nga ng kakaibang pakiramdam sa buong sistema ng babae. Automatic na namula nga ang buong mukha ni Devon sa narinig at mariin nga niyang naipikit ang kanyang mga mata nang mapagtanto nga niyang talong pala ng lalaki ang kanyang nahawakan at nadakma. Nang mga sandali ring yun, hindi rin magawang makagalaw ni Devon sa kadahilan ng sobrang siksikan nga sila sa loob ng elevator. Pero sa pagkapahiya, gusto niyang sampalin ito. Miss, mukhang nag-e-enjoy ka sa pagkapa. Huwag kang magsisi kapag nagising mo yan ha. Bulong pa nga ng lalaki na animoy nagbabanta. Sorry, hindi ko naman gustong hawakan yung talong mo eh. Sadyang hindi lang talaga ako makakilos dahil nasisiksik na naman ako dito oh. Bulong na tugon na nga lamang ni Devon sa lalaking nasa likuran niya. At totoong hindi magawang makakilos ni Devon dahil tila ba naiipit na nga rin siya ng ibang mga nasa harapan niya. I'm telling you, kapag nagising mo yung talong ko, panindigan mo yan. Ani pa nga ng lalaki. Sobrang bilis nga ng kabog ng dibdib ni Devon dahil sa labis na kaba na kanyang nararamdaman. At ipinagdarasal nga niya na sana huminto na nga ang elevator at makalis na nga siya sa ganoong nakakahiyang sitwasyon. At mukhang mabilis na dininig ng Diyos ang hiling ni Devon dahil sa wakas huminto na nga ang elevator at unti-unti nang naglalabasan ng mga tao. Nang lumuwag ay kaagad nga na dumistansya si Devon mula sa lalaking nasa likuran niya. At laking ginhawa nga niya na sa wakas ay makakalabas na nga rin siya ng elevator. Nang wala nang ibang tao ang naroroon sa elevator, ay inihanda na nga ni Devon ang kanyang sarili sa paglabas. Subalit labis nga niyang ikinagulat nang hatakin siya ng lalaki papasok muli sa loob ng elevator. Agara naman na tinakip nga ni Devon ang dalawang palad niya sa mukha niya dahil ayaw nga niyang makita ang mukha ng lalaki. Bukod pa roon, wala nga rin siyang maihaharap pa rito. Ipakita mo sa akin ang mukha mo. Seryosong utos nga ng lalaki kay Devon. Dahil sa takot ay unti-unting inalis na Devon ang mga palad niya
na siyang tumatakip nga sa mukha niya subalit na natili pa ring nakapikit ang kanyang mga mata. Natigilan naman ang lalaki nang makita at makilala niya ang mukha ng lalaki. Ilang minuto nga rin hindi nakaimik ang lalaki at napalunok. Sorry na, please. Maniwala ka kasi sa akin. Hindi ko naman talagang sinasadyang mahawakan yung ano mo eh. Sadyang nagitgit lang din talaga ako kanina tapos sakto namang nasa likuran kita. Patawarin mo na ako. Kung sakali man na nagising ko yung talong mo. Paliwanag nga ni Devon habang nakapikit pa din. Open your eyes, Devon. Utos pa nga ng lalaki sa seryoso pa ring boses. Kumunot naman ang noon ni Devon sa narinig. Teka, paano mo nalaman ang pangalan? Natigilan nga si Devon. Nangidilat nga niya ang kanyang mga mata. Hector? Gulantang nabulalas nga ni Devon sa lalaking kaharap habang namimilog ang kanyang mga mata. Long time no see, Devon. May ngisi sa mga labing sambit naman ni Hector. Napalunok nga si Devon nang magkaroon ng kakaibang epekto sa buong sistema niya. Ang malalim at baritonong boses ni Hector. At nang mapagtanto nga ni Devon kung gaano sila kalapit sa isa't isa, itinulak na nga lamang niya ito palayo. Anong ginagawa mo dito? Seryosong reaksyon naman ni Devon sa lalaki. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pagbabalik naman na tanong ni Hector kay Devon. Employee ako rito, bakit? Dito ka rin ba nagtatrabaho? Grabe namang coincidence to. Sa dami ng pwede kong makita sa araw na to, ikaw pa talaga? Siguro mamalas ako sa araw na to at hindi ako makapaniwala na kaharap ko pa ngayon yung malas sa buhay ko. Marina't may bahid nga ng galit na anas ni Devon sa lalaki. Sa tono ng boses mo, mukhang galit ka sa akin ah. Hindi lang galit, kasi galit na galit talaga ako sa iyo, Hector, dahil wala kang kwentang lalaki. Diretsahang sad naman ni Devon. Saktong bumukas ang elevator, kaya naman kaagad na nag-walk out si Devon kung saan sinundan naman siya ni Hector. Nagtungo nga si Hector sa harapan ng babae para pigilan ito kaya naman nagmukha silang naglalaro ng patintero kung saan patuloy na hinaharang nga ni Hector ang dadaanan ni Devon. Pwede ba, Hector? Nasira na ng gusto ang araw ko dahil sa'yo. Kaya wag mo nang, mas lalong dagdagan pa. Marinasinghal naman ni Devon sa lalaki. Let's talk. Tanging sabi na nga lamang ni Hector. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kaya umalis ka na sa harapan ko dahil kailangan ko pang magtrabaho. At kapag ako na-late at napagalitan talaga ng boss ko, dahil sa panggugulo mo sa akin, hindi ko yun palalampasin. Don't worry. Ako nang bahala, just give me your time today. Wala naman sigurong masama kung mag-uusap tayo dahil may pinagsamahan pa rin naman tayo noon, di ba? Sada man ni Hector. Naikuyom nga ni Devon ang mga kamao niya dahil sa matinding inis na nararamdaman niya sa lalaki. Masama nga ang tingin na ipinukol ni Devon kay Hector. Gusto niyang sapakin ngayon ang ex niya para man lang sana makaganti siya kahit papaano sa ginawa nito noon sa kanya. Ngunit sinikap nga ni Devon na pakalmahin ang sarili dahil ayaw nga niyang makalikha ng anumang gulo. Lalo pat ngayong araw din na magpapakilala sa kanila ang magiging bago pa nilang boss. Ayaw naman niyang ma-birdshot kung sakasakali kaya naman palalampasin niya muna ang panggugulo sa kanya ni Hector. Sige, papayag ako na mag-usap tayo pero hindi rito at mas lalong hindi ngayon. Sampit nga ni Devon sa lalaki na nasa kalmadong paraan lang. Tumaas naman ang kilay ni Hector at akmang ibubuka pa nga lamang nito ang bibig niya. Nang sakto namang nagring ang cellphone nito na siyang kagad nga niya rin kinuha sa bulsa niya at sinagot ang tawag. Kinuha naman ni Devon ang pagkakataon na yun para matakasan ng lalaki at tagumpay naman niyang nagawa yun. Oh, anong nangyari? Ang aga-aga, bakit mukha kang bad mood dyan? Bungad nga na tanong nga ng katrabaho ni Devon na si Emily na siyang katabi lang din ni Devon
sa kanyang working station. Sino namang hindi mababad mood? Kung nalate ka na nga tapos may asungot pa talagang manggugulo sa'yo. Nasira tuloy yung araw ko dahil sa kamalasang nangyari sa akin ngayong umaga. Tugon naman ni Devon. Nangipusod nga niya ang nakalugay nga niyang buhok at ipinukol na nga ang atensyon sa computer para magsimulang magtrabaho. Asungot? Sino naman yung asungot na yan? Usisa pa nga ni Emily. Nako, wag mo nang alamin dahil mas lalo lang akong nababad mood kapag naalala ko yung walang kwentang lalaking yun. Siya nga pala Emily, nandito na ba yung bagong boss natin? Pag-iiba pa nga ni Devon sa topic. Base sa narinig ko kanina, nandito na raw yung bago nating boss. Mamaya ipapatawag tayo para magpunta sa event hall. Dahil doon, official na nating makikilala yung bagong CEO. Excited na nga ako dahil ang sabi nila, gwapo raw yung bago nating boss. Tugon naman ni Emily sa kinikilig na boses. Humugot naman ng isang malalim na buntong hininga sa Devon. Nawaring ang kinakabahan. Oh, bakit parang kinakabahan ka naman ngayon? Puna naman ni Emily kay Devon nang mapansin nga niya ang reaksyon nito ngayon. Emily, tingin mo ba magugustuhan ako ng bagong boss natin? Puno nga ng pag-aalala ang konsulta ni Devon sa katrabaho. Teka, iniisip mo ba na ngayong bago na ang boss natin maapektuhan yung promotion mo? Tanong ni Emily. Marahan na tumango naman si Devon. Alam mo naman na sobrang mahalaga sa akin yung promotion kasi malapit nang magbasukan at kailangan na kailangan ko yun para mapa-enroll ko ang anak ko sa magandang eskwelahan. Ayoko namang mauwi nang wala sa lahat ng pagsisikap na ginawa ko sa trabaho dahil para yun sa anak ko. Hay, ano ka ba Devon? Huwag ka nga mag-alala dyan. 100% sure ako na matutuloy ang promotion mo. Isa pa, magaling ka kaya. For sure na magugustuhan ka rin ng bagong boss natin. Nakangiting tura naman ni Emily kay Devon. Naani mo'y inaalis nito ang pag-aalala nga at kaba ng kaibigan. Tipid ng umiti naman si Devon at nag-focus na nga lamang sa pagtatrabaho. Makalipas nga lamang ang higit isang oras ay pinatawag na nga sila para magpunta sa event hall. Dumiretso naman si Devon sa restroom para nga mag-retouch muna at ayusin ang sarili dahil kailangan nga niyang magmukhang presentable sa harapan ng bago nilang boss. Nilagyan nga ni Devon ng pulang lipstick ang mga labi niya at inilugay nga ang hanggang bewang nga niyang buhok. At nang makontento na nga siya sa itsura niya, ay nagtungo na nga siya sa event hall at umupo sa pwesto kung nasaan si Emily at ang iba pang mga katrabaho. Hello ladies and gentlemen, nandito tayo ngayong lahat. Nagtipon-tipon para makilala ang bago nating CEO. Anunsyo nga ng isang sopistikadong lalaki na may hawak na mic sa isang platform para kunin ang atensyon ng lahat ng mga naroroon sa event hall. Sobrang gwapo ni Mr. Clemente, kaya tiyak ako na sobrang gwapo rin ng anak niya. Kinikilig naman ang komento ni Emily na siyang sinang-ayunan ng iba pa nga nilang katrabaho habang nakatuon nga ang atensyon nila sa dati nilang CEO na si Mr. Clemente. And there he is, the new CEO and my only son. Napatayo nga ang lahat at nagsimulang magpalakpakan habang unti-unting lumilingon sa lalaking siyang kapapasok lamang ng event hall. Habang pumapalakpak ay malapad nga ang ngiti ni Devon sa kanyang mga labi. Dahil maski siya, excited din na makilala ang bago nilang CEO. Ngunit sa isang iglap, tumigil sa pagpapalakpak ang mga kamay ni Devon at unti-unting naglalaho ang ngiti sa mga labi ng matanaw nga niya ang isang matangkad na lalaki na siyang naglalakad patungo sa platform at halos malaglag nga ang panga ni Devon nang mapagtanto niyang ito ang kanyang ex na si Hector. Hi! I'm the new CEO of this company. I am Hector Clemente. Pinakilala nga ni Hector ang kanyang sarili sa harap ng mga empleyado at mga board members
At sabay-sabay na nagpalakpakan nga ang lahat ng naroroon. Maliban lang kay Devon na siyang gulantang pa rin at tila ba natulala sa pangyayari. Bigla namang dumapo ang tingin ni Hector sa gawin ni Devon at lumitaw nga ang ngisi sa mga labi nito nang makita niya kung gaano kagulat ang reaksyon ng babae. Hoy, Devon, anong nangyayari sa'yo? Para kang na-estatwa dyan ah. Sabi sa'yo eh, gwapo talaga yung bago nating boss. Tignan mo, pati ikaw natulala na. Natatawang biro pa nga ni Emily sa kaibigan ngunit hindi nga siya pinansin ni Devon. Maya-maya pa, biglang nag-walkout si Devon na siyang ipinagtaka ng kanyang mga katrabaho. At nang mapansin nga ni Hector ang biglang pag-alis na Devon, kaagad nga niyang ibinigay sa kanyang ama ang hawak niyang mic at dali-daling sinundan si Devon at hinawakan ito sa braso para pigilan bago pa man ito makalabas ng event hall. Ano ba, Hector? Bitiwan mo nga ako? Aalis na ako dito bago mo pa ako ipakaladkad. Taglingang binawi ni Devon ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Hector. Saan ka pupunta? Tanong naman ni Hector. Kahit saan man ako pumunta, wala ka na doon. Masungit na tugon nga ni Devon sa lalaki. Really? Nakalimutan mo na ba kung nasan ka ngayon at kung sinong kaharap mo? Natigilan naman si Devon at hindi nakaimik. What a coincidence, right? Sino bang mag-aakala na magkikita pala tayo ulit? Hindi lang yun, dahil magiging boss mo pa talaga ako at magiging empleyado kita. Hindi makapaniwalang wika pa nga ni Hector. Aminin mo nga sa akin, Hector. Alam mo ba na dito ako magtatrabaho, ha? Naniningkit nga ang mga matang tanong naman ni Devon. Of course not. Nagulat nga lang din ako na dito ka pala nagtatrabaho eh. As you can see, ang daddy ko ang dating CEO. Pero gusto niya ang ako na ang humalili sa posisyon niya. Bilang nag-iisang anak at tagapagmana, wala naman akong magagawa eh. Pero hindi ba nakakatuwa to? Kasi after how many years, magkikita rin pala tayo ulit. This is exciting, right? Kung para sa'yo nakakatuwa to, pues sa akin hindi. Mariin nga na buwelta naman ni Devon. Alam mo, mas okay pa na ipakaladkad mo na lang ako dito eh. At hindi yung pinaplastic mo ko ng ganyan. Okay, sige. Pero hindi pa rin tama na basta ka na lang nagwa-walkout. Bilang boss mo, kailangan mo pa rin akong respetuhin. Kung ano man nakaraan nating dalawa, sana hindi mo yon hinahalo sa pagdating sa trabaho. You have to be professional, Devon. At hindi mo dapat ginagawang personal lahat, lalo na sa trabaho. Sumeryoso nga ang boses ni Hector. Tss, professional mo mukha mo. Hindi ba ikaw nga itong nanggugulo sa akin kanina? Anas pa nga na buwelta naman ni Devon. Really? Ako pa talaga ang sinisisi mo. Sino ba sa ating dalawa ang bigla na nga lamang ng himas, ha? Baka nakakalimutan mong ginawa mo kanina sa elevator. At responsable ka sa paggising sa natutulog kong alaga. Nakataas nga ang kilay na pagpapaalala pa nga ni Hector sa nangyari kanina. Hoy, for your information, hindi ko naman ginustong hawakan at gisingin yung talong mo, no? Dahil aksidente lang yun. Malakas na singhal nga ni Devon sa kanyang dating nobyo. Dahilan para mapunta nga sa kanila ang atensyon ng lahat ng taong nasa paligid nila. Pasimple namang pinasadahan ni Devon ng tingin ang buong paligid niya at bakas na bakas nga ang pagkapula nga ng mukha niya nang mapagtanto niyang narinig ng mga tawang sinabi niya. Labis-labis nga ang kahihiyan na naramdaman ni Devon sa kanyang katawan ng mga sandaling yun. Kaya naman, sinamahan niya ng tingin ng lalaking kaharap at nakayukong umalis nang tuluyan na nga sa event hall. Naiwan namang nakangisi si Hector habang sinusundan lamang niya ng tingin ng lumilisan nga na babae. Nang magtungo nga sa restroom si Devon, naghilamos nga ng muka para pawiin ang init at kanyang pamumula. Sobrang kamalasan to. Sa dami ng pwede kong maging boss, bakit ang kumag pa na yun? Inis nga na atungal nga ni Devon
at patuloy na naghilamos. Nagpalipas nga muna ng oras si Devon sa pantry at uminom ng kape. Hanggang sa mapagdesisyonan nga niyang bumalik na nga sa kanyang trabaho. At pagpunta niya sa working station niya, halos mailang nga siya. Dahil nakatingin sa kanya ang lahat ng katrabaho niya. Hindi niya mawari kung hinuhusgahan ba siya ng mga to o ano. Hoy Devon, may hindi ka pa chinichika sa akin ha? Ano yung kanina ha? Bakit may... Hindi ko naman ginustong hawakan at gisingin yung talong mo dahil aksidente lang yun naganap. Taas kilay nga. At mausisang ang tanong nga ni Emily sa kaibigan kung saan ginaya pa nga nito ang boses ni Devon. Tumikhim naman si Devon at umupo sa kanyang station sa hinarap si Emily. Kung ano man yung narinig nyo kanina, wala lang yun. Kalimutan nyo na yun. Ani pa nga ni Devon. Imposibleng wala lang yun. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi naman ni Emily na tila ba hindi kumbinsido sa sinabi nga ni Devon. Napabuntong hininga na nga lamang si Devon. So sabihin mo sa akin kung anong ganap yun. At saka, magkakilala pala kayo ng bago nating boss? Paano nangyari yun? Please, ikwento mo naman oh. Patuloy pa nga nausisa pa nga ni Emily na waring excited pa. Sinulya pa naman ni Devon ang iba nilang mga katrabaho at nang makita nga niyang wala na nga sa kanyang mga atensyon nila, muli siyang bumaling kay Emily. Oo na, magkakilala nga kami ng bago nating boss. Ex ko siya. Nanlaki at napanganga si Emily sa binunyag nga sa kanya ni Devon. Kaagad namang tinakpan ni Devon ang bibig ni Emily para agapan ito sa pagsigaw at umiling-iling naman si Emily sa senyales na hindi nga siya mag-iingay. Ex-boyfriend ko nga siya. Pero sukdulan ang galit ko sa kanya no. Pagkatapos ko kasi siyang mahalin ng sobra-sobra at ibigay lahat sa kanya. Biglaan na lang niya akong hiniwalayan. Porkit natikpan na niya ako? Gago, diba? Kwento pa nga ni Devon. Sandali, siya rin ba yung kinukwento mo sa akin noon na ama ng anak mo? Tanong pa nga ni Emily na siyang nagpatigil kay Devon. Kung ano-ano nga ang pumasok sa isip ni Devon. Nang mga oras na yon nang maalala niya ang kanyang anak. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap pero isang bagay lamang ang gusto niyang mangyari. Yun ay ang hindi malaman ni Hector na nagkaroon sila ng anak noon dahil ayaw nga niyang maging parte si Hector sa buhay ng anak niya. Marahang tumango naman si Devon kay Emily bilang kanyang tugon. Siya nga ang tatay ng anak ko. Pero Emily, may pakiusap sana ako sa'yo. Sana sa ating dalawa lang to ah. Wala sanang makakaalam na anak ni Hector ang anak ko. Mas lalo na si Hector. Dahil hindi niya pwedeng malaman na nagkaroon kami ng anak. Hindi niya deserve maging ama pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Devon. Makakaasa ka sa akin, mapagkakatiwalaan mo ko. Walang ibang makakaalam sa mga sinabi mo sa akin ngayon. Ani nga ni Emily kung saan itinaas nga nito ang isang palad na ani mo'y nanunumpa. Salamat Emily ah. Samantala pagkatapos nga ng event sa company ay biglang umalis, si Hector at ngayon nga ay nakapikit nga ang mga mata niya habang nakaupo sa backseat at marahan na nagdadrive ang kanyang driver. Nang maya-maya pa ay bigla ang pumreno ang sasakyan dahilan kaya maidilat nga ni Hector ang nakapikit nga niyang mga mata. Anong nangyari? Tanong nga ni Hector sa kanyang driver. Pasensya na po sir, muntikan na po kasi akong makasagasa ng isang bata eh. Sagot naman ng driver. Napakunot noo si Hector. Bata? Mula sa kanyang inuupuan, sinilip nga ni Hector ang batang sinasabi ng driver niya. Ayos lang ba siya? Tanong pa nga ni Hector at lumabas nga ng kotse para nga puntahan ng bata at i-check ito. Bumaba rin mula sa kotse ang driver para nga puntahan din ng bata. Bata, ayos ka lang ba? Sa susunod kasi, huwag ka basta-basta tatawid tsaka harang sa kotse namin dahil delikado. Mabuti na lang nakapreno ka agad ako at hindi kita nasagasaan. Nasaan ba kasi ang mga magulang mo? Nako naman. Tila ba naninermon nga na baling nga ng driver sa isang batang lalaki na nakatitig lamang sa kanila habang may hawak itong laruan na bola. Pwede ba? Huwag mong sisihin yung bata.
Sir, bigla po kasing humarang. Saad pa nga ng driver kay Hector. Pasensya na po, sir. Nakayo kong paumanhin ang halamang nito. Bata, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Sabihin mo kung meron para madala ka kaagad namin sa ospital. Mahinahon ang boses na tanong pa nga ni Hector sa bata. Ayos lang po ako, wala naman pong masakit. Magalang na sagot naman ng bata. Sigurado ka ba? Pagkumpirma nga ni Hector at tumango naman ang batang lalaki bilang tugon nito. Ilang sandali lang ay isang ginang ang patakbong lumapit sa kanila nang puno ng pag-aalala para sa bata. Naku Justin, bakit pa bigla-bigla ka na lang tumatakbo? Paano kung nasagasaan ka? Malalagot ako sa mami mo eh. Pasensya na po, kinuha lang po kasi itong bola. Sagot naman ng bata at ipinakita nga sa ginang ang hawak nitong bola. Hindi kasalanan ng bata yung nangyari, kaya hindi mo dapat siya sinisisi. Ikaw ang nagbabantay sa kanya, di ba? Talaga bang binabantayan mo siya? Dapat kanina mo pa nakita na papunta siya sa kalsada at pinigilan mo sana. Biglang sabat naman Hector. Waring pinagsasabihan nga niya ang ginang na hindi nagawang makaimik na tila ba bahagyang natigilan ng matitigan nga ito sa muka ni Hector. Yaya, pwede po bang wag niyo na pong sabihin kay mama yung nangyari? Baka po kasi magalit po siya at ayoko po siyang mag-alala. Tura naman ng bata sa ginang. Sige, wag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa mami mo ang nangyari kasi paniguradong pati ako. Malilintikan at baka mawalan pa ako ng trabaho. Mas mabuti pang umuwi na tayo. Sabi naman ng ginang at dinala na nga ang bata palayo. Sir, alis na po ba tayo? Pagkuha naman ng driver, sa atensyon ng amo niyang sektor, nang mapansin nga nitong natulala si Hector habang sinusundan ng tingin ang batang lalaki. Yes, halika na. Tanging sagot naman ni Hector at pumasok na nga sa loob ng kotse. Sir, sigurado kapag nagkaroon po kayo ng anak, magiging katulad po ng batang yun. Komento naman ng driver nang simulan na nga nitong paandarin ang sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Hector na hindi naintindihan ng mga sinabi ng kanyang driver. Napansin ko po kasi na magkamukha po kayo ng bata. Kung hindi ko nga po kayo kilala, baka po akalain ko pong anak niyo po yung batang yun. Natatawa pang wika ng driver. Napaisip naman si Hector sa sinabi ng kanyang driver. Inalala nga niya ang mukha ng bata at maski siya. Napansin nga niya na kamukha nga niya ang bata. Sa opisina naman, hindi nga magawang makapag-focus na Devon sa kanyang trabaho dahil hindi mawala sa kanyang isipan na ang kanyang ex ay ang bago niyang boss. Ang daming tumatakbo sa isip niya at hindi niya alam kung ano ba talaga ang dapat niyang maging hakbang. Kung maaari lang sana, ayaw na nga niyang makita pang lalaki dahil hindi pa rin nawawala ang galit niya sa kanyang ex. Subalit hindi naman siya pwedeng mag-resign. Bukod kasi sa matagal na nga siya, sa kanyang trabaho ay malapit na nga rin siyang ma-promote. Mahigit niya rin kailangan para sa kanyang anak. Devon, hindi ka pa ba uuwi? Tanong nga ni Emily na siyang naghahanda na nga para umuwi. Uuwi na rin ako mamaya-maya lang. May tinatapos lang ako. Sagot naman ni Devon. Okay, sige, text mo na lang ako kapag nakauwi ka na ha. Nagpaalam na nga si Emily at si Devon na nga lamang ang natira sa opisina. Habang tutok nga si Devon sa computer, natigilan siya ng muli na nga na namang sumagi sa isipan niya ang kanyang ex na si Hector. Sana panaginip na lang lahat to. Nakakainis naman kasi. Bakit sa dami ng taong pwede kong maging boss, bakit yung kumag pa na yun? Ang malas ko naman talaga. Doon inilabas nga ni Devon ang frustrations niya sa mga nangyari sa kanya buong araw. Sino ba naman kasing matutuwa kung muli mong makikita ang taong minahal mo noon, ngunit kinamuhian mo nga, di kalaunan. Kinuha niya ang bag niya at pinatay ang ilaw ng opisina. Habang naglalakad nga si Devon sa hallway, dahan-dahan nga siyang napahinto nang maramdaman niyang tila ba may sumusunod sa kanya. Ayaw niya sanang makaramdam ng kaba o kung anumang takot ngunit bahagyangang nangatog ang kanyang mga tuhod dahil sa halos araw-araw nga
na kanyang pag-overtime sa trabaho at ngayon nga lamang niya naranasan ang ganoong pakiramdam na tila ba may sumusunod sa kanya. Itinuloy nga ni Devon ang kanyang paglalakad nang muli na naman siyang mapahinto dahil kung kanina ay nararamdaman niya lang na waring may sumusunod sa kanya. Ngayon ay naririnig na nga niya ang mga yabag ng paa ng kung sino man ang nasa likuran niya ngayon. Sandali niyang ipinikit ang kanyang mga mata para mag-ipon ng lakas ng loob at biglaan nga niyang nilingon ang likuran niya, kung saan halos mapatalon pa nga siya sa labis na pagkagulat sa taong nakatayo at nakatitig lamang sa kanya. Siraulo ka ba? Balak mo ba akong patayin sa takot? Malakas ngang singhal ni Devon kay Hector. Itinaas naman ni Hector ang dalawang palad niya sa bandang ulo niya na waring sumusuko. Well, sorry. Hindi ko naman intensyon na takutin ka. I was just surprised na nandito ka pa pala. And hindi ka pa rin pala nagbabago. Ikaw pa rin yung Devon na matatakutin. At ikaw naman yung Hector na jerk simula ng isilang sa mundong to. Honest naman ni Devon sa lalaki. Mahinang natawa naman si Hector at dahan-dahang humakbang palapit kay Devon. Ilang taon na ang lumipas pero matindi pa rin ang galit mo sa akin. Bakit? Dahil ba hindi ka pa rin nakaka-move on sa akin? Grabe, filingero. Mahinang bulong naman ni Devon. Ano yun? Ang sabi ko, nagsimulang malas ang araw ko dahil sa'yo. Tapos ngayon uuwi na lang ako, makakaharap ko pa rin ng malas na katulad mo. What? Tinuturing mo akong malas? Tinuturing mong malas ang isang gwapo, mayaman, boss mo at ang lalaking minsan mo nang minahal? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka kabaliw sa akin noon, Devon? If that's the case, then hayaan mo kung ipaalala ko ulit sa'yo yung nakaraan nating dalawa. No thanks. Wala na rin naman akong balak na alalahanin pa kung ano man yung namagitan sa atin dati. Pass is pass. At isa pa, pinagsisihan ko na minahal kita noon dahil wala kang kwentang lalaki at sana hindi na lang kita nakalala. Bigla ngang sumeryosong mukha ni Hector. Naanimoy na apektuhan nga ito sa mga sinabi ni Devon. Tumalim din ang mga mata nito at humugot ng isang malalim na buntong hininga. Palalampasin ko to ngayon, Devon. Pero next time, sisiguraduhin ko magkakaroon ka ng punishment kapag binastos mo pa rin ako bilang boss mo. Ako pa rin ang CEO at may-ari nitong building na tinatapakan mo ngayon. Umayos ka kung ayaw mong ipakaladkad kita sa security guard. At bilang boss mo, hindi ko ito itotolerate. Ang hindi maayos na pakikitungo sa akin ng mga empleyado ko. Dapat nga noon pa lang nung dinakma mo ang ano ko, ginawa ko na yun. Ako ang boss mo at ako ang may power. Seryosong saad nga ni Hector. Bumuntong hininga na nga lamang si Devon na tila ba hindi naapektuhan sa mga sinabi ng kanyang boss. At taas noong tinignan nga ito sa mga mata. Hindi mo ko kailangan na pagbintangan at pagbantaan dahil wala rin naman akong pakialam kesyo boss kita o kahit ikaw pa ang presidente ng buong bansa. Matapos ngang sabihin niyo ni Devon ay tinalikuran na nga niyang lalaki. Pagka-uwi nga ni Devon, ay pabagsak nga siyang naupo sa sofa at hinilot ang kanyang leeg at animoy pagod na pagod nga. Hello po Ma'am Devon. Kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo? Magiliw nga na sa lubong naman nang ginang na nga siyang yaya ng anak ni Devon. Hindi pa nga eh. Sagot naman ni Devon. Nagluto po ako. Ipaghahanda ko po kayo ng hapunan para makakain na po kayo. Salamat, Yaya. Nasaan pala si Justin? Nasa kwarto po naglalaro. Sagot nga ng Yaya at sakto namang biglang sumulpot ang batang si Justin at patakbong lumapit sa kanyang ina. Mami, mabuti naman po at nakauwi na po kayo. Kumusta pang trabaho nyo? Napagod po ba kayo? Kaagad ngang konsulta nga ng batang si Justin sa kanyang ina nang tabihan niya ito ng sa sofa. Medyo napagod nga ako anak. Mommy, ikikis ko po kayo sa cheeks para po mawala na po ang pagod ninyo. Ani pa nga ng batang si Justin at sinimulan na nga nitong punlaan ng mga halik ang
magkabilang pisngi ng kanyang ina. Wow, salamat anak, ang sweet-sweet mo talaga. Parang may magic yung kiss mo kasi nawala yung pagod ni mommy. Tuwang-tuwa pa nga na reaksyon naman ni Devon. Naku, ang sweet niyo po talagang mag-ina, Ma'am Devon. Alam niyo po ba kanina, yung lalaki pong muntik na pong makasagasa kay Justin, kamukhang kamukha po niya. Kung hindi ko nga lang po alam na patay na po ang daddy ni Justin, baka inakala ko na po na yun ang ama ni Justin eh. Biglang komento naman ng yaya na may malapad nga ng ngiti sa mga labi. Ano yun? Sa lubong ang kilay na tanong naman ni Devon sa yaya. Natigilan naman ang yaya nang mapagtanto nito kung anong mga sinabi niya at bahagyang tinampal ang kanyang sariling bibig. Kung saan maski, ang batang si Justin ay napatitig nga sa kanyang yaya. Ang reaksyon nito ay tila ba nag-aalala nga at natatakot. Naku, wala po Ma'am Devon. Huwag niyo na lang pong intindihin. Ihanda ko na po yung dinner niyo. Yaya, sabihin mo sa akin ang totoo. Mariin nga ang boses. Napagkakasambit nga ni Devon dahilan kaya napahinto ang yaya at bahagyang napayuko nga sa takot. Ma'am Devon, wala po talaga yun. Sa TV ko lang po napanood yun kanina, di ba Justin? Pagdadahilan pa nga ng yaya na siyang dagling. Tinanguan naman ng batang si Justin subalit hindi pa rin ito makumbinse si Devon. Yaya, for the last time, anong nangyari? At ano yung tungkol doon sa lalaking sinasabi mo na kamukha ng anak ko? Seryoso nga ang boses, natanong pa nga ni Devon. Napalunok naman ang yaya at tinihanda na nga ang sarili na ikwento nga kung anong nangyari. Dahil na nga rin sa takot lalo na at seryoso ngayon si Devon. Ang totoo po kasi niyan ma'am, kanina po, nagaya po si Justin na magpunta po sa malapit na palaruan para po makipaglaro sa mga bata na nandoon. Hindi ko naman po matiis dahil naawa rin po ako eh. Lalo na, wala po siyang mga kalaro dito. Kaya nagpunta po kami roon. Kaso, nung nalingat po ako ng sandali, nakita ko na lang po na muntikan na po sa pala siyang masagasaan. Mabuti na nga lamang po at nakapreno pa yung kotse eh. Tapos, may dalawang lalaki po na bumaba ng kotse. At yung isa po kamukhang kamukha po niya. Nung natitigan ko po talaga, napansin ko po yung pagkakamukha nila. Pero wag po kayong mag-alala, dahil ayos lang naman po si Justin, ang totoo nga po niyan. Nasermonan pa nga ako nung lalaki dahil kasalanan ko raw po eh, at hindi ko raw po binantayan ng mabuti ang bata. Pagsasalaysay nga ng yaya sa nangyari kanina. Nagsalubong nga ang mga kilay ni Devon at tila ba napaisip sa kanyang mga narinig. Teka yaya, nalaman mo ba kung anong pangalan ng lalaking sinasabi mo na kamukha ni Justin? Umiling naman ang yaya niya. Hindi po ma'am, pagkatapos po kasi nung nangyari, umalis na rin po kami kaagad ni Justin at umuwi. Pwede mo bang ilarawan sa akin yung itsura? Nag-isip naman ang yaya at inalala nga ang itsura ng lalaki. Matangkad po siya. Makapal po ang kilay kaya kung titignan po siya, mukha po siyang masungit. Baritono po ang boses niya. Pero pogi. Paglalarawan pa nga ng yaya nga sa itsura ng lalaki. Napalunok na nga lamang si Devon sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng munting kaba nang biglang sumagi sa isip niya ang dati nga niyang nobyo na ngayon ay boss na nga niya na si Hector. Gustuhin man niyang itanggi na sana hindi yun si Hector. Nagtutugma talaga ang paglalarawan ng yaya sa itsura nito. Imposible. Hindi lang naman siguro siya ang ganong katangian eh. Naiusal pa nga ni Devon. Bakit po ma'am? Kilala niyo po ba yung lalaking yun? Pusisa naman ang yaya. Dagli namang umiling si Devon. Ha? Hindi. Pero yaya, please lang, wag mo nang ilalabas ang anak ko kung hindi ka din mag-iingat, okay? Palalampasin ko yung nangyari kanina. Pero sa susunod, hindi na yun pwedeng maulit. Seryosong saad pa nga ni Devon sa yaya. Opo ma'am, sorry po hindi na po talaga yun mauulit. Nakayukong tugon pa nga ng yaya. Kinabukasan nga nang pumasok nga sa trabaho si Devon, hindi na nga nawala sa isip niya ang lalaking nakilala ng kanyang anak. At hindi rin mawala
Sa hinala niya na baka ang lalaking yun ang kanyang dating nobyo mismo na si Hector. Hey girl, anong problema? Para kang zombie dyan ah. Puna nga ni Emily kay Devon nang mapansin nga niya itong tulala naman sa kinuupuan nito. Lumingon naman si Devon kay Emily. Emily, kinakabahan kasi ako eh. Ha? Kinakabahan bakit? Ano na naman ba ang nangyari? Usisa nga ni Emily. Iginala naman ni Devon ang paningin niya sa iba nilang katrabaho bago nga nila inilapit ang upuan niya kay Emily para nga magsimulang magkwento. Kahapon kasi, nalaman ko na may nakilalang lalaki pala ang anak ko. At nung dinescribe ng yaya niya yung itsura ng lalaki, ewan ko ba, pero ang unang pumasok sa isip ko si Hector eh. Hector? You mean yung boss natin na si Mr. Hector Clemente? Paninigurado nga ni Emily. Tumango-tango naman si Devon bilang kanyang tugon. So sinasabi mo ba na posibleng nagkita yung anak mo at si Sir Hector? Ewan ko ba Emily, gusto kong isipin na sana hindi si Hector yung nakilala ng anak ko. Pero sinasabi ng kutob ko na posibleng si Hector nga yun. Hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko eh. Ani pa nga ni Devon, na ani mo ay problemado nga talaga. Bakit hindi mo kausapin si Sir Hector? Para malaman mo kung siya ba talaga yung nakilala ng anak mo. Suwestyon naman ni Emily sa kanyang kaibigan. Paano? Baka mamaya malaman pa niya ang tungkol sa anak ko eh. Emily, ayokong malaman niya na nagkaroon kami ng anak. Ayoko nang maging parte siya ng buhay ng anak ko. Ako ang nag-alaga at nagpakahirap. Siya, ano pang ginawa niya? Pagkatapos niya akong matikman, tinapon niya lang ako na parang basura pagkatapos niyang pagsawaan? Gigil na gigil nga, nakatwira naman ang babae. Teka Devon, alam mo wala man lang akong alam talaga sa kung anong nangyari sa inyo ni Sir Hector noon. Pero ramdam na ramdam ko pa rin yung galit mo ah. Doon naiintindihan naman kita. Pero bakit ka nga ba? Galit na galit pa rin kay Sir Hector. Galit ka ba sa kanya dahil sa ginawa niya? O kaya ka nagagalit pa rin sa kanya dahil hindi mo tanggap na iniwan ka niya at hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya? Taas kilay nga na komento nga ni Emily. Bahagya namang natigilan si Devon na tila ba hindi inaasahan ang tinanong sa kanya ni Emily. Ano bang sinasabi mo Emily? Pwede ba? Naka-move on na ako, okay? Sadyang ayoko lang talaga na maging parte siya ng buhay ng anak ko. Katwira naman ni Devon. Okay, sabi mo eh. Tanging sabi na nga lamang ni Emily ngunit baka sa boses nga at reaksyon nito na hindi ito nakumbinse sa mga sinabi ni Devon. Ilang sandali pa nang mag-focus nga si Devon sa trabaho ay bigla na nga lamang isa-isang nagsilapitan sa kanyang ilan sa mga katrabaho niya habang may bit-bit itong mga dokumento. Anong problema? May kailangan ba kayo? Nagtataka nga ang tanong ni Devon sa mga to. Utos kasi sa amin na humingi raw kami ng tulong sa'yo na tapusin lahat ng to. May iba pa kasing mga nakatoka sa amin kaya ikaw na munang bahala sa mga to. Sabi nga ng isang lalaki at inilapag nga sa desk ni Devon ang lahat ng bit-bit nitong mga dokumento. Pasensya na Devon, ayaw man namin gawin to pero ito kasi ang utos sa amin at kailangan mo raw matapos ang lahat ng to ngayong araw eh. Ani naman ang isa pang katrabaho ni Devon na babae at isa-isa na nga nilang itinambak sa desk ni Devon ang mga dokumento. Teka sandali, ano pang nangyayari? Bakit kailangan yung ipagawa lahat kay Devon yung mga trabaho nyo? Hindi naman yata pwede yan. Puna naman ni Emily na to the rescue nga sa kanyang kaibigan subalit hindi naman siya pinakinggan ng mga katrabaho nila na siyang umalis lang at bumalik na nga sa kanilang pwesto. Hayaan mo na Emily. Mukhang alam ko kung bakit. Mag-focus na lang tayo sa trabaho. Ani nga ni Devon nang mamutawi nga ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Pero hindi naman pwede to. Devon, hindi naman tama na ipasa nila lahat ng trabaho nila sa'yo, di ba? Protesta naman ni Emily na siyang concerned nga sa kanyang kaibigan. Pero Emily, wala naman tayong magagawa kung yun ang utos sa kanila eh.
Kung ganun, tutulungan na lang kita sa lahat ng yan para matapos lahat ngayong araw. Hindi na, Emily. Alam kong ang boss natin mismo ang nag-utos para gawin to. Kaya hindi mo ko pwedeng tulungan dahil mahirap na. Mamaya ikaw pa talaga ang pag-initan. Tura naman ni Devon. Hindi naman na nakaimik pa si Emily na siyang bakas pa din sa mukha nito ang pagtataka at labis na pag-aalala para sa kaibigan niyang si Devon. Hindi naman nagpatalo sa negativity si Devon, sa halip ay buong puso nga niyang tinanggap ang hamon sa kanya at seryosong ang ginawa ang lahat ng trabaho na siyang inatang nga sa kanya. Hindi na nga rin siya kumain ng lunch. Hindi na nga rin siya tumatayo man lamang na animoy nakadikit na nga ang kanyang puwet sa kanyang kinauupuan. Hanggang sa sumapit na nga ang off time nila sa trabaho at siya na nga lamang muli ang naiwan sa opisina para nga tapusin ang ginagawa niya. Sandali ngang sinulyapan ni Devon ang kanyang orasan at nang makita niyang halos maghahating gabi na ay humugot nga siya ng isang malalim na buntong hininga bago nga niya tinawagan ang yaya ng anak niya para ipaalam na hindi pa nga siya makakauwi kaagad. Masyado ka namang masipag. Baka sooner ikaw na ang maging tagapagmana ng kumpanya. Biglang sulpot nga ni Hector at dahan-dahan na nilapitan nga si Devon. Sandaling napahinto si Devon, ngunit kaagad nga niya ring ipinagpatuloy ang ginagawa niya at hindi nga pinansin ng lalaki. I didn't expect na ganito ka pala ka-committed pagdating sa trabaho. Pero hindi mo naman kailangan na magsipag-sipagan at magpanggap na kaya mo. Wika pa nga ni Hector na animoy pilit nga nitong kinukuhang atensyon ni Devon. Kung sa tingin mo, mapapasuko mo ako sa mga ginagawa mong to, pues nagkakamali ka. Ani nga ni Devon nang balingan nga niya ng masamang tingin ang lalaki. Wow, ginagawa mo ba to dahil sa promotion? I heard na for promotion ka na raw. Pero depende rin yun sa performance at professionalism mo. Kung dapat ko bang ituloy ang promotion mo. Napahinto nga sa pagtipa ng keyboard si Devon nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. Padabog nga rin niyang hinampas ang mga palad niya sa desk nang tumayo nga siya para harapin si Hector. Hector? Boss. Pagkokorek pa nga ni Hector. Boss Hector, hindi pa man ikaw ang CEO dito for promotion na talaga ako. At hindi mo alam kung anong mga pinagdaanan ko para lang makuha yung promotion na yun Kaya maging professional ka. At huwag mong ihalo sa trabaho natin ang personal na kung ano man ang meron o namagitan sa atin, okay? Mariin nga ang boses, nasabi naman ni Devon. Interesting ha? Alam mo Devon, kung meron mang nagbago sa'yo, yun ay mas naging matured ka. At ikaw naman, tumatanda ka ng paurong. Sadama ni Devon. Really, Devon? Teka nga, matanong nga kita. Can you tell me the reason kung bakit ginagawa mo ang lahat ng to? Kung bakit nagsisipag ka ng ganito sa trabaho? Bakit may asawa at anak ka na ba? Tanong nga ni Hector. Napakunot noo si Devon. Paano kung sabihin ko na may asawa na nga ako? Napatango-tangong lalaki. Well, that's impossible. Kasi kung may asawa ka na, wala ka dapat dito ngayon dahil for sure, ang asawa mo ang dapat na nagtatrabaho. Ani naman ni Hector na hindi naniwala sa sinabi ni Devon. Hindi naman makapaniwala si Devon sa kanyang mga narinig. Kaya naman muli na nga lamang siyang umupo at nag-focus na sa pagtatrabaho para matapos na nga niya ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Let's have a dinner. Pwede mo namang hindi tapusin yan ngayon. Ani nga ni Hector na siyang sumulyap nga sa relo nito sa kaliwang pulsuhan. Hindi naman siya pinansin ni Devon na siyang abala pa rin sa pagtitipa sa keyboard at nasa monitor ng atensyon. Devon, I said, let's have a dinner. Pag-uulit pa nga ni Hector sa sinabi niya pero this time ay maautoridad na nga ang tono. Nagangat naman ang tingin si Devon sa lalaki. Ayoko. Matigas nga ang pagkakasambit nga nito at hindi na nga alam kung anong isasagot. Napabuntong hininga na nga lamang si Hector.
Dahil nga sa pagiging matigas sa kanya ni Devon na bumalik lang muli sa ginagawa nito. Nanatili nga lamang na nakatayo si Hector sa tabi ni Devon na waring hinihintay nitong matapos ang kanyang empleyado. Madalas naman, ang palihim na pagsulip ni Devon sa lalaki at agad nga niyang iniiwas ang kanyang tingin sa tuwing mapapatingin nga din sa kanya ang lalaki. Kalaunan ay tila ba nainip? Kapag hihintay si Hector, nang bigla na nga lamang itong umalis. Kaya muling naiwan na mag-isa si Devon sa loob ng opisina. Nakahinga naman ng maluwag si Devon. Nung mga sandaling yun at sinikap nga niyang tapusin ang lahat ng kanyang ginagawa. Ilang minuto nga lang, sa wakas, natapos na nga rin niya ang kanyang trabaho para nga sa araw na yun at tumayo na nga siya at pinatay na ang ilaw. Pagkalabas nga ni Devon sa opisina ay halos mapapitlag nga siya sa gulat nang mamataan nga niya si Hector na siyang nakasandal sa pader. Hindi niya kasi naisip na naroon pa pala ang lalaki dahil buong akala niya umalis na nga ito kanina pa. Bakit nandito ka pa? Masungit na sikmat naman ni Devon sa lalaki. Hinihintay kita. Mabilis na sagot naman ni Hector. Hector, pwede bang huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras? Hindi ako sasama sa iyo, mag-dinner kang mag-isa. Supladang ani naman ni Devon sa kanyang boss at nag-walk out. Subalit, kaagad na humarang nga sa kanyang harapan si Hector kaya inis nga siyang nag-angat ng tingin sa lalaki. I didn't wait for you for nothing. Whether you like it or not, sasama ka sa akin at magdi-dinner tayo. Pagkasabi nga ni Hector walang sabi-sabi, nahilila nga niya si Devon, papasok sa kotse niya at agad nga yung pinaharurot. Kahit nga sa sobrang naiinis na nga ito, wala ngang nagawa si Devon nang tangayan nga siya ng lalaki. Papunta nga sa isang mamahaling restaurant. I need to leave. Kailangan ko nang umuwi ngayon din. Marinang pagkakasabi ni Devon kay Hector nang pilit nga siyang pinaupo sa upuan. Bakit? May naghihintay ba sa pag-uwi mo? Imposible naman na pamilya mo. Dahil as far as I know, wala ka ng mga magulang. At wala ka rin ng mga asawa, di ba? Tura naman ni Hector sa kalmadong paraan. Napalunok naman si Devon. Sumagi bigla sa isipan niya ang kanyang anak na si Justin hanggat maaari ayaw nga niyang ipaalam sa lalaki na nagkaroon sila ng anak. At itong naghihintay sa kanya. Siguro nga mag-isa lang ako sa buhay. Pero may mga pets ako at silang naghihintay sa akin sa pag-uwi ko. Pagdadahilan na nga lamang ni Devon. Nagsalubong ang mga kilay ni Hector. Pets? At kailan ka pa natutong mag-alaga ng pet? Hindi ba ayaw mo sa mga hayop? Tila ba binuhusan ng malamig na tubig si Devon? Nung mga sandaling yun, nang ma-realize niyang nagkaroon nga pala sila ng relasyon dati ni Hector at alam nitong karamihan ng tungkol kay Devon. Gagawa ka na nga lang ng dahilan. Yung halata pa. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin para magpakipot ng ganito? Natatawa ngang untag naman ni Hector. Ngunit ang tawa nito ay may halong pagka-sarcastic at animoy hindi ito natutuwa. Bigla namang tumayo si Devon. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit boss kita wala kang karapatan na ganituhin ako. At oo, matindi nga ang galit ko sa'yo. Isa pa, bilang boss at empleyado, hindi tama na. Kakain tayo sa mamahaling restaurant na tayong dalawa lang. We need to be professional. Sa isa't isa, right? Pasensya na boss, pero kailangan ko na pong umalis. Buo na ang loob ko. Sad nga ni Devon kay Hector bago nga ito tuluyang lumabas ng restaurant. Nagtiimbagang na nga lamang si Hector at bakas sa mukha nito ang galit kung saan dagli na nga lamang rin itong tumayo at sinundan si Devon. Malalaki nga ang bawat hakbang ni Hector. Habang sinusundan nga niya ang walang kamalay-malay na si Devon. At nang maabutan nga ni Hector si Devon, ay kaagad niya itong hinila at siniil ng halik sa mga labi. Nanlaki nga ang mga mata ni Devon dahil sa labis na pagkagulat. Tila ba tumigil din ang pag-ikot ng mundo niya nang mapagtanto niyang hinahalikan siya ngayon ng kanyang boss
X. Biglang tumibok nga ng mabilis ang puso ni Devon at para nga pigilan yun, dagli nga niyang tinulak palayo sa kanya si Hector at malakas na sinampal ito. Ilang segundo nga lamang ay tumakbo na nga palayo si Devon at agad na nagpara ng taxi. Naiwan namang tulala si Hector. "O Yaya, bakit hindi pa po kayo natutulog?" Bungad nga na tanong ni Devon sa Yaya nang madatnan nga niya itong nanonood ng TV sa sala na tila ba inaantok na. "Ma'am Devon, nandito na po pala kayo. Nasaan pala si Justin? Tulog na ba?" Tanong pa nga ni Devon sa Yaya. "Nakatulog na po siya, ma'am, sa paghihintay sa inyo." Tugon naman ng Yaya. Tumayo naman ang Yaya at nagtungo nga sa kusina para nga paghandaan nang makakain nga si Devon. Naupo naman si Devon sa sofa at muling inaalala yung nangyari sa kanila ni Hector bago nga siya umuwi, kung saan hinalikan nga siya nito sa kanyang mga labi. Napahawak naman si Devon sa mga labi niya na pabuntong hininga. "Bakit ganito? Galit ako sa kanya pero kahit ganitong nararamdaman ko. Posible kaya na hindi pa ako nakaka-move on sa kanya? Ay nako Devon, umayos ka. Huwag kang papautulit sa gagong yun." Pagkausap nga ni Devon sa kanyang sarili. Kinabukasan pagkapasok nga ni Devon sa trabaho ay isang hindi inaasahang bisita naman ang dumating sa bahay nila, kung saan ang yaya nga ni Justin ang siyang nagbukas ng pinto para pagbuksan nga ang taong kumatok. "Hindi ba ikaw yung taong muntikan ng makasagasa sa alaga kong si Justin?" Gulantang naman na reaksyon ng yaya nito nang makita nga nito si Hector. "Hindi ako ang muntik makasagasa sa bata, yung driver ko." Pagkukorek naman ni Hector. Sabay walang pasabing pumasok nga sa loob ng bahay. Si Ma'am Devon po ba yung sadya niyo rito? Naku, pasensya na po pero nakaalis na po si Ma'am eh. Papunta po ng trabaho." Hindi naman umimik si Hector. Pagkus, iginala lamang nito ang paningin sa paligid ng bahay. Sakto naman ang pagsulpot nga ng batang si Justin na siyang kinakusot nga ng mga mata tuwaring kagigising lamang nito. Magandang umaga po. Si Mommy po bang ipinunta niyo? Wala po siya eh. Pumasok na po siya sa trabaho at mamayang gabi pa po ang balik niya. Sabi nga ng batang si Justin kay Hector. Tila ba nagningning naman ang mga mata ni Hector habang nakatingin sa bata. Nilapitan naman niya ito, kung saan napaluhod nga ang isa niyang tuhod para nga makapantay niya ang bata. "Ang totoo niyan, ikaw talaga ang pinunta ko dito." Ani nga ni Hector sa bata sa mahinahon na boses. Napakunot na ang bata. "Po? Pero bakit po?" Ano pong kailangan niyo sa akin?" Usisa naman ang batang si Justin. "Gusto lang kasi sana kitang yayain na mamasyal. O kumain, pumunta sa lugar na gusto mong puntahan kung okay lang sa'yo." Bahagya namang kumunot ang noo ng batang si Justin. "Naku, pasensya na po. Pero hindi po ako pwedeng umalis o sumama po sa inyo dahil turo po sa akin ng mommy ko. Huwag daw po akong sasama sa mga strangers dahil maraming bad po sa mundo." Pagtanggi naman ng bata. "Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako bad eh. Mapagkakatiwalaan mo ko at iuwi kita ng ligtas." Nakangiting pagkumbinsi naman Hector sa bata. "Naku sir, pasensya na po pero hindi niyo po pwedeng dalhin basta-basta ang alaga ko kung san-san. Pwede niyo naman pong kausapin na lang po si Ma'am Devon dahil kabilin-bilinan po niya sa akin. Huwag pong ipagkakatiwala kahit na kanino si Justin. Maiintindihan niyo naman po siguro yun." Pagsingit naman ng yaya niya sa boses na may bahid ng pag-aalala. Dumapo naman ang seryosong tingin ni Hector sa yaya. "Ako ang tatay niya at bilang ama niya, pangangalagaan ko at ibabalik kang ligtas. Gusto lang makasama ang anak ko." Seryosang sabi pa nga ni Hector. Nakapagdulot nga yun ng matinding pagkagulantang sa yaya kung saan napanganga ito at nanlaking mga mata na siyang hindi na nga rin nagawang makaimik pa dahil nga sa pagkagulat sa sinabi ni Hector na siya ang ama ni Justin. "Po,
Tama po bang narinig ko? Ikaw po ang daddy ko? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ng batang si Justin sa lalaking nasa kanyang harapan. Marahan na tumango na nga lamang si Hector. Tama ka. Ako nga ang daddy mo. Pero paano naman po nangyari yun? Ang sabi po ni Mommy, matagal na raw pong patay po ang daddy ko. Kaya paano po nangyari na kayo po ang daddy ko? Naguguluhan nga na tanong pa nga ni Justin. Nagsalubong naman ang makakapal na kilay ni Hector sa narinig. Nagawa niyang ipamukha sa anak namin na patay na ako? Ibang klase. Bulong naman ni Hector sa kanyang sarili. Talaga po bang kayo ang ama ni Justin? Muli ay sabat naman ng yaya na hindi pa rin nawawala sa reaksyon ng mukha nito ang matinding pagkagulat. Dati kong kasintahan si Devon. Hindi ko alam na nagkaroon pala kami ng anak. Hindi niya siguro sinabi sa akin dahil kinasusuklaman niya ako. Pero bilang ama ng anak ko, may karapatan ako sa kanya at willing akong maging ama kay Justin. And hindi pa ako patay. Correction lang. Turan nga ni Hector sa yaya. Ibig bang sabihin, hindi pa po talaga patay ang daddy ko at kayo po yun? Paninigurado pa nga ng batang si Justin. Tumango naman si Hector bilang pagsang-ayon. Kung hindi ka pa rin kumbinsido na ako ang daddy mo, nagkaroon talaga kami ng relasyon ng mommy mo. May papakita ako sa iyong katibayan na dati talaga kaming may espesyal na relasyon. Pagkasabi nga yun ni Hector, kinuha nga niya mula sa bulsa ang isang picture at pinakita nga kay Justin. Taimtim namang tinignan nga ni Justin ang picture. Kung saan picture yun ng dalawang tao. Ang kanyang mommy kasama si Hector na parehong nakangiti at nakayakap sa isa't isa. Si mommy nga po yan! Pagkumpirma naman ni Justin sa babaeng nasa picture. Nagkahiwalay kami ng mommy mo noon kaya hindi ko na nalaman na nagkaroon kami ng anak. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin sinasabi sa akin ang tungkol sa'yo. Pero nakaramdam ako ng kakaiba nung nakita kita. Kaya ako na mismo ang umalam ng totoo. Nagtitiwala ka na ba sa akin ngayon, anak? Unti-unti ngang lumitaw ang ngiti sa inosenteng mukha ng batang si Justin. Opo, daddy. Naniniwala na po kung kayo po ang daddy ko. Bulalas pa nga ng inosenteng bata. At hindi nga nito alam kung anong isasagot. Sobrang tuwang-tuwa nga ng bata at yumakap pa nga siya kay Hector. Napangiti naman ng lalaki. Nang yakapin niyang pabalik ang kanyang anak. Sa kabilang banda naman, sa opisina ay nag-uusap nga ang magkaibigan na sina Emily at Devon. Devon, naisip ko lang, paano kapag nalaman ni Sir Hector na nagkaroon pala kayo ng anak? Tapos, ipurso ka niya ulit para mabuo ang pamilya niyo. Papayag ka ba? Tanong pa nga ni Emily. Bumuntong hininga naman si Devon. I doubt that. Imposibleng mangyari yan. Imposibleng mangyari na gugustuhin niyang mabuo kaming pamilya kapag nalaman niyang nagkaroon kami ng anak dahil gago siya. He's totally a jerk. Pero paano nga, 'di ba? Isa pa, hindi ba madalas ka rin naman niyang guluhin? What if mga signs pala yun na mahal ka pa rin pala niya hanggang ngayon, na may nararamdaman pa rin siya para sa'yo? Kasi kung wala, bakit pa siya mag-aaksaya ng oras na patuloy guluhin ka? Emily, kaya niya ako ginugulo kasi hobby niya talaga namang gulo ng buhay ng ibang tao. Papansin siya. Simple lang, bored siguro siya sa buhay. Kaya hahanap talaga siya ng ibang tao na gusto niyang inisin. At nagkataon na ako talagang napili niya at ginagamit niya yung nakaraan naming dalawa. Giit pa nga ni Devon. Hindi naman nagawang makaimik ni Emily dahil alam naman niyang kokontrahin lang din naman siya ni Devon sa kung ano man ang mga sasabihin niya patungkol sa boss nga nilang si Hector. Nang sandali nga silang mabalot ng katahimikan, ay biglang nag-vibrate nga ang cellphone ni Devon. Na siyang nakita nga niya naman kaagad at nang makita niya ang yaya ni Justin ang tumatawag, kaagad nga siyang sinagot. Hello yaya, napatawag ka. May nangyari ba? Ma'am Devon, ano po kasi may lalaki pong nagpunta po rito para sunduin si Justin. Kinabahan nga ang babae. Ganon din naman
ang kanyang yaya dahil halata sa boses nga na sambit nito sa kabilang linya. Ano? Sinong lalaki? Nasaan ang anak ko? Reaksyon pa nga ni Devon na siyang napalakas ang dahilan kaya napalingon na nga lamang sa kanya ang ilan sa mga katrabaho niya, kabilang na nga si Emily. Ma'am, nagpakilala po kasi yung lalaki na siya daw po yung daddy ni Justin at isinama niya po si Justin para daw po magkaroon daw po sila ng oras na magbonding. Pero iuwi niya raw po naman po ng ligtas at maayos ang anak niyo. Yan po ang pangako ni Sir Hector. Natigilan nga si Devon nang marinig niya ang pangalan na binanggit nga ng yaya sa kabilang linya. San sila nagpunta? Seryoso ang boses. Natanong nga ni Devon sa yaya ng kanyang anak. Base po sa narinig ko, dadalhin daw po niya sa isang mamahaling restaurant si Justin. Pero yun lang po ang narinig ko, mami. Hindi na po niya nabanggit kung saan. Tugon naman ang yaya. Kaagad ngang pinatay ni Devon ang tawag bago kinuha ang bag niya at nagmamadaling umalis sa opisina at ipinagtaka naman ni Emily. Nagtungo nga si Devon sa isang lugar, sa isang restaurant kung saan nga siya dinala ni Hector nung gabi. Yun kasi ang restaurant na unang pumasok sa isip niya na maaaring puntahan nga ni Hector kasamang kanyang anak at umaasa nga siya na sana nga'y naroroon sila. Humugot nga ng isang malalim na buntong hininga si Devon. Bago nga niya, inihakbang ang kanyang mga paa papasok sa loob ng restaurant. Kaagad niyang iginala ang paningin niya sa loob at hinanap si Hector. Hindi naman siya nabigo nang mamataan nga niya ang kanyang anak na si Justin, na siya tila bang masayang nakikipagkwentuhan sa lalaking kasama nitong kumakain. Walang sinayang na oras si Devon at pasugod na nga niyang tinungo si Hector. Talaga bang naiinis ka, ha? Hindi mo pa alam na kidnapping tong ginawa mo? Anong karapatan mo para itakas ang anak ko, ha? Galit na bulyaw pa nga ni Devon kay Hector. Tumayo naman si Hector at taimtim na tinitigan nga sa mga mata si Devon. Huwag kang mag-eskandalo dito, Devon. Nakakahiya sa mga tao, lalong-lalo na kay Justin. Bakit hindi ka nalang maupo at samahan mo kaming kumain? Mas lalong ang bumalatay sa mukha ni Devon ang inis. Ang kapal din talaga ng mukha mo no? Mahiya ka pa talaga. Sa lagay na yan, na hindi ka nga nahiya nang bigla mo nalang itakas ang anak ko. Devon, anak natin. Pagtatama pa nga ni Hector sa seryosong boses dahilan para matigilan si Devon. Hindi mo na maitatanggi pa sa akin ang katotohanan. I didn't know na nagkaanak pala tayo. Bago may tanong sa akin kung paano ko nalaman, let me tell you and explain to you first. Nung nakita ko si Justin, I felt something lalo na nung makita akong magkahawig kami. Kaya naman inalam ko rin ang tungkol sa'yo at nalaman kong may anak ka. Kagabi, pinasundan kita sa driver ko at pinamanmanan kita. At nakita niya yung yaya na siyang nagbabantay kay Justin. Hindi na rin kailangan ng DNA test para patunayan kung anak ko nga si Justin. Dahil kitang-kita naman na mag-ama kami. Kung may itatanong ka, pwede mo naman akong tanongin mamaya. Anyway, alam kong pupunta ka rito dahil tumawag sa'yo yung yaya ni Justin. At kanina ka pa namin hinihintay ng anak mo. So shall we eat? Paliwanag nga ni Hector at niyaya ngang kumain si Devon. Mommy, umupo ka na po at kumain na po tayo. Pagkatapos po kasi mamamasyal pa raw po tayo, sabi ni Daddy. Excited ang boses na saad naman ng batang si Justin. Sandali namang ipinikit ni Devon ang kanyang mga mata para magtimpi at bumuntong hininga. Wala na nga rin siyang nagawa pa kundi ang maupo na nga lamang at samahan ng mag-ama na kumain kahit hindi nga siya sanay sa ganoong sitwasyon. Ni minsan nga hindi pumasok sa isip niya na mangyayari ang ganoong moment na magkakasama silang tatlo sa isang mesa para kumain. Pagkatapos nga nilang kumain ay namasyal nga sila tulad nga ng ipinangako ni Hector sa kanyang anak kung saan tila ba napilitan lang si Devon buong araw para nga sa kasiyahan ng kanyang anak hanggang sa mapagdesisyonan nga nilang umuwi na. Yaya, pakipaliguan naman si Justin at patulugin please. Utos pa nga ni Devon sa yaya ng kanyang anak
Sige po ma'am, tugon naman ng yaya. At kinuha na nga nito ang batang si Justin kaya naiwan sa sala sila Devon at Hector. Pwede ka nang umuwi. Malamig ang boses na baling nga ni Devon sa lalaki. Gusto pa kita makausap. Ani nga ni Hector. Ano pa bang pag-uusapan natin? Alam mo na ang katotohanan, nagkaroon tayo ng anak. Kasi pinasundan mo ako, di ba? Pinangunahan mo na rin ako at sinabi mo na kay Justin ang totoo. Kahit na hindi mo muna ako kinukonsulta. Kaya ano pang pag-uusapan natin? Isa pa, ayoko makausap ka, kaya pwede ka nang umalis. Napailing na nga lamang si Hector. Devon, bakit ba ang tindi ng galit mo sa akin ha? Dahil ba sa iniwan kita noon? Dahil biniisip mong gago ako? Kasi iniwan kita noong natikman kita? Kaya ba nilihim mo sa akin ang katotohanan na nagbunga pala ang nangyari sa atin noon? Bakit? Totoo naman, di ba? Totoo namang wala kang kwenta. Katulad ka lang ng ibang mga lalaki dyan na pagkatapos nilang makuha yung katawan ng babae, iiwan na lang nila at hahanap na naman sila ng panibagong putahing titikman. Ganun ang ginawa mo sa akin. Devon, hindi ako ganun, okay? Hindi kita iniwan dahil lang sa ganung rason. Ang totoo niyan, takot akong masaktan ka noon dahil balak ng pamilya ko na ipakasal ako sa kasosyo namin sa negosyo. Ikaw lang ang minahal ko ni Von. Napaawang ang mga labi ni Devon sa narinig. Paano naman ako makakasiguro na totoo yung mga sinasabi mo? May pagdududa nga sa boses na tanong pa nga ni Devon. Hindi ko sinabi sa'yo ang totoo kasi ayokong isipin mo na hindi kita kayang ipaglaban sa pamilya ko. Sadyang ganun na kasi talaga ang kalakaran pagdating sa negosyo. Kaya nakipaghiwalay na lang ako. Pero hindi natuloy ang kasal dahil yung bride na mismo ang umayaw. Which is a good thing. Pero hindi ko rin nagawang maging masaya dahil nawala ka na rin naman sa buhay ko. Naisip ko pang hanapin ka para bumalik ka sa buhay ko. Pero naisip ko rin na baka hindi mo na ako paniwalaan pa. Kaya tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi ka nababalik pa sa akin. Pero nung nakita kita ulit, nanumbalik lahat ng alaala ko. Yung mga masasayang alaala natin noon. Lalo pa noong nakumpirma kong nagkaroon pala tayo ng anak. Tama na. Pagpuputol nga ni Devon sa mga sinasabi ni Hector. Wala na akong pakialam kung ano man ang totoo o hindi. Nangyari nang nangyari, masyado nang gumagabi. Kaya umalis ka na. Tanging nasabi na nga lamang ni Devon sa walang emosyon na boses. Ilang segundo nga hindi nakaimik si Hector. At akmangalis na nga sana nang matigilan ito at muling humarap kay Devon. By the way, about sa promotion mo, I have a better offer for you. Nag-resign na yung sekretary ko at kailangan ko ng papalit sa kanya. Ani nga ni Hector kay Devon. Anong ibig mong sabihin? Nalilito namang tanong nga ni Devon. Be my secretary. Sagot ni Hector. Paano kung ayoko? Taas kilay nga na sabi naman ni Devon. Well, you don't have a choice. Bukas na bukas din pwede ka na magsimula as my secretary. Sabi na lang din kay Justin na umalis na ako. Good night. Paalam na nga ni Hector at umalis na. Naiwan namang hindi makapaniwala si Devon. Kinabukasan, pagpasok nga ni Devon, namutawi nga ang kalituhan sa mukha niya. Nang madatnan nga niyang may iba ng tao na nakapwesto sa kanyang desk at wala na nga rin doon ang mga gamit niya. Teka, anong nangyayari, Emily? Nasaan yung mga gamit ko? At saka bakit may ibang nakaupo rito sa pwesto ko? Litong-lito pa nga na tanong ni Devon sa kanyang kaibigan. Tumayo naman si Emily at may malawak na ngiti sa mga labi. Nang lapitan nito si Devon. Hindi mo pa ba alam? Tanong nga ni Emily sa kaibigan. Alam ang alin? Nagukulamihan ang tanong nga ni Devon. May bago ka ng desk. Ikaw na ngayon ang sekretary ni Sir Hector. Masayang anunsyo pa nga ni Emily. Ilang beses naman na napakurap si Devon nang maalala niya ang mga sinabi ni Hector bago nga ito umalis kagabi. Hindi niya rin naman kasi akalain na tototohanin din ito na siya na nga ang magiging sekretary ni Hector. Oh, anong problema? Bakit parang hindi ka yata masaya? Hindi ka ba natutuwa na ikaw na ngayon ang sekretary ni Sir Hector? Takang tanong pa nga ni Emily sa kanyang kaibigan. Hindi naman sumagot si Devon sa halip umalis ito
at nagtungo sa loob ng opisina ni Hector. At nadatnan nga niya ang lalaki na nakaupo sa swivel chair nito. Mabuti naman at nandito ka na. May pupuntahan tayo. Unang sabi nga ni Hector nang mapansin nga niya ang pagpasok ni Devon. Sir Hector, hindi ba malinaw sa'yo yung sinabi ko kagabi? Ayokong maging sekretary mo. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Hector at dahan-dahang nilapitan nga ang babae. Bakit? Hindi ba gusto mong ma-promote? And being the boss secretary is the best position. Pero kung ayaw mo talaga maging sekretary ko, may isa pa naman akong offer na pwede mong tanggapin. Wika naman ni Hector. Ano yun? Sabihin mo lang. Saad na nga lamang nito. Nagsulupong nga ang kilay ni Hector. Be my wife. Walang paligoy-ligoy na direktang ang sabi ni Hector. Baliw ka na ba? Ayoko. Never. Gulat na singhal nga ni Devon sa lalaki. Sus, tumatanggi ka pero halata sa mga mata mo na gusto mo pa rin ako hanggang ngayon. May ngisi sa mga labing entrada nga ni Hector at lumabas ng opisina. Sinundan naman ni Devon. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yun. Ang filingero mo pa rin talaga hanggang ngayon. You're such a jerk! Patuloy na singhal nga ni Devon habang sinusundan niya si Hector kung saan napapalingon na rin sa kanila ang ilan sa mga empleyadong nakakakita sa kanila. Nanatili naman ang ngisi sa mga labi ni Hector habang inaayos niya ang necktie niya. At nang makakita nga siya ng isang room na bukas ang pinto, ay hinila niya si Devon papasok doon at sinara ang pinto bago niya siniil ng halik si Devon. Bahagyang nanigas naman ang katawan ni Devon na animoy hindi nakapalag dulot ng pagkabigla, lalo na nang hapitin ni Hector ang kaniyang bewang habang hindi pa rin nito pinuputol ang halikan nila. At hindi nga namamalayan ni Devon na kusa na ring tumutugon ang mga labi niya para halikan din ang lalaki. Ilang segundo nga ang lumipas bago tuluyang naghiwalay ang kanilang mga labi kung saan pareho silang hinahapo habang magkadikit ang kanilang mga noo. Ngayon, hindi mo na pwedeng itanggi na may nararamdaman ka pa rin sa akin dahil tumugon ka sa halik ko. Ani nga ni Hector habang may ngisi nga sa gilid ng kanyang labi. Alam na alam mo talaga kung paano kukunin, no? Nakakainis ka. Anas na nga lamang ni Devon habang habol-habol pa rin niya ang kanyang hininga. Mahinang natawa naman si Hector sa narinig. Sadyang hindi mo lang talaga ma-resist yung karisma ko. Hirit naman ni Hector. Mahinang hinampas naman ni Devon ang dibdib ni Hector. Gustong matawa ni Devon sa sarili dahil hindi na nga niya kaya pang itanggi ang nararamdaman niya. Ngayon nga ay napagtanto niya na kaya lamang siya galit sa lalaki dahil hindi nga niya matanggap na iniwan nga siya nito. Subalit hindi naman niya maitanggi na mahal pa rin niya ang dati niyang kasintahan. Lalo nga nang halikan nga siya nito muli kung saan lalong nag-alap nga ang nararamdaman niyang pagmamahal para kay Hector. I miss you and I love you. I'm sorry sa lahat. Ani na nga lamang ni Hector nang hinalikan nga niya ang noo ni Devon. Nangyari na ang nangyari, Hector. Pero naiinis pa rin ako dahil hindi mo sinabi sa akin noon ang totoo. Mahinang anas naman ni Devon. I'm sorry, but don't worry dahil babawi ako sa'yo, pati na rin sa anak natin. Hindi ko nahahayaan pang mawala sa buhay ko. Nawala ka na sa akin noon at hindi ko nahahayaan pa na mangyari ulit yun. So gusto mo bang maging sekretary ko at maging asawa ko? Umakto naman si Devon na waring nag-iisip pa. Pwede bang both? Kasi parang hindi ko yata kakayanin kung sakaling mag-hire ka ng ibang babae para maging sekretary eh. Nakangusong sambit naman ni Devon na animoy nagpapakyut pa nga. Of course! Natatawang sagot naman ni Hector. Muli ay sinakop nila ang labi ng isa't isa at ninamnam nga ang sandaling yun. Sa paglipas nga ng mga araw, kapansin-pansin ng mga nagniningning ng mga mata at mga ngiting hindi mapawi-pawi sa mga labi ni Devon at Hector kung saan nga mas lalo ring lumalalim ang kanilang relasyon. Kalat na rin sa buong opisina ang tungkol sa kanila. Matapos ngang proud na ipagkalat nga ni Hector
na malapit na nga silang ikasal ni Devon. Mommy, Daddy, tikman niyo po to! Tumatakbong lumapit nga si Justin. Sa kanyang magulang dala nga ang cotton candy na kanyang nabili. Kasalukuyan kasi silang namamasyal ngayon para mag-bonding. Kaagad namang tinikman niyo ni Devon at Hector para pagbigyan nga ang kanilang anak. Teka anak, ano yun? Tanong naman ni Hector kay Justin at tumuro nga sa isang direksyon. Kaagad namang lumingon si Justin sa direksyon na yun kung saan panakaw naman na umalik si Hector sa mga labi ni Devon. Ay, nag-kiss sila. Daddy naman hindi nyo naman po kailangan na utuin pa ako para lang mahalikan si Mommy. Pwede nyo naman po siyang halikan anytime eh. Pasensya na anak, masyado ka pa kasing bata. Katwira naman ni Hector sa kanyang anak. Daddy, hindi na po ako bata, malapit na nga po akong pumasok sa school eh. Katwira naman din ng batang si Justin at napakamot sa kaniyang batok. Parehong natawa na lang naman sina Devon at Hector. Makalipas nga lang ang ilang linggo ay nauwi nga rin sina Devon at Hector sa kasalan. Matapos ang mga bangayan sa isa't isa, ngayon ay puro lambingan na ang namamayani sa dalawa. Natuloy nga rin si Devon bilang sekretarya ng kaniyang boss/asawa. Sino bang mag-aakala na pagtatagpuin silang muli ng tadhana para bigyan ng pagkakataon na buuhin ang kanilang pamilya at mamuhay ng masaya. Ano pa man ang mga sirkumstansya sa buhay natin, ang mahalaga ay huwag hayaan na matakpan ng galit o kasuklaman ang tunay na nararamdaman ng ating puso. Dahil malay mo, iyon na pala ang pagkakataon para sa iyo na maramdaman ang walang humpay na kaligayahan. Maraming salamat po at shoutout po sa mga sumusunod. Rachel Sonyo, Flordette, Kian, Presbyteros Rose, Carmen Roque, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Capricorn Girl, Edna Cortez, Batang Ibunan, Ostonan Lito, Jessica Vargas, Nelly Arcando, Merlilyn Linley, Celi Palisok, Torres Brigida, Mercy Villantes, Mary Tauring, Divine Mantua, Jelly Tampos, Sara Bartonico, Elvie Candontol, Mary Jane Aliwanag, Maria Uy, Manny Confessor, Tess Hamias, Marilyn Babula, Anita Hernando, Janet